Ay, magandang gabi mga friend. Alam niyo, sa totoo lang, nagtataka ako, no? Sa dami ng abogado, defense, prosecution, iisa naman ang librong binasa ng mga to, no? Pero pag may ilo. Eto na naman, mga friend. Sino ba to? Attorney Tony Pido, says VPs. Kaya pa kaya ito. Abogada siya. Dapat mas alam niya ang batas. Pakinggan natin si Atty. Pido, mga boss. That the Vice President took an oath, which oath is in the Constitution. And part of her oath as Vice President provides that she shall conscientiously execute the laws. So, we have the law which prohibits grave threats. It is in the revised penal code. Therefore, as Vice President, hindi ba alam ito ng mga defense lawyer ni Sara? Sinasabi ni Atty. Pido? Sa totoo lang mga friend, kung magbobotohan na ngayon, dito sa articles of impeachment nato na grave threat, tapos na eh. Hindi na hahaba ng marami. Kasi siguradong convicted na rito eh. Wala ka naman sinasabi. Maski sila Atty. Igon Cayosa, yun din sinasabi. Maliwanag dahil nga sinabi niya eh. Pangyayari ito. Paano mo pa anuhin yun? Paano mo kukontrahin yung sarili niyang bunganga? Parang si Marcoleta rin, di ba? Kaya siya nakulong dahil sa bunganga niya. Ewan kung mailulusot niya. Ibas maganda pa kasi criminal charge na ang iasampa. Hindi kagaya itong impeachment na to eh. Matagal eh. Yan mo si Marcoleta, warrant of arrest agad. Kulong na. Magbabalitaktakan sa korte, di ba? Pero nakakulong na. Di ba? Ito, walang kulong. Tapos ganyan pa. Kailangan pa 2/3 of the Senate, kung ano-ano. Ang gulo. Wala namang immunity from suit itong si Sara. Di ba? Pakinggan ulit natin si Atty. Pido. and as a lawyer for that matter, she is duty-bound under her oath in the Constitution not to commit grave threats. Especially against the chief executive. So, being a lawyer at that, knowledgeable of the law, to utter grave threats in public against the President of the Philippines is culpable violation of the Constitution because her oath itself is in the Constitution. So in that manner, because of that, I would say she is guilty of violating the Constitution. Her oath, which is... Lahat guilty. Maski sinong tanungin mo eh. Maski si dating Justice Carpio, Antonio Carpio, guilty rin eh. Maliban na yung mga abogado ni Sara, siyempre, sabihin niya, no na guilty. Kaya, mahaba ito teleserye ito, pero dapat tapos na agad ito eh. Tuloy. In the Constitution itself, she violated that. Okay, and for you, it's not just a simple violation, it's culpable. Culpable, willful, because she knows the law. Alam niya anong batas eh. Abogada siya. In fact, mga lawyer niya nagsabi, more than 80 ang grade niya. Di ba? So, with more reason, na dapat alam niya ano ang bawal sa batas. We have to consider that the Vice President took an oath, which oath is in the Constitution. Eto pa mga preno, mga abogado ito nag-uusap si Karen Jimino to eh. Lahat naman tayo will agree na talagang sinabi niya yun. Di ba? Kahit na anong technicalities pa ang ibato ng mga lawyer doon, hindi may pagkakaila na sinabi niya talaga yun eh. Di ba? So palagay ko kahit ang publiko ng mga nakakita ng video, talagang kumbinsido sinabi niya yun. Diyan napapasok ngayon ang konteksto, yung bugso ng damdamin eh. Pinutulan ng kuryente, yung chief of staff dadalhin sa city jail. Ayun yung mga
yung nandun sila sa ano, di ba, nandun sila sa Kongreso, na ayaw lumabas nito si Sara. Andun din si Sulaika Lopez, pinutulan ng kuryente, ganun ganito. Kaya naglalagablab ang ano nito si Sara, kaya di ba, kaya siya nagpaka press con, maski na madilim. Oh, nag-vlog siya, na yun nga, nagalit siya. Pakinggan natin si Atty. Pido. Bugso ng damdamin, di ba? Anger. Pero yung tanong kung ikaw ang vice presidente, marami kang options. Oo. Pag may problema kang hinaharap, Oo. marami kang options na pwede mong gawin kasi makapangyarihan ka eh. Oo. Ang una bang papasok sa utak mo, pumatay ng tao? Yan ba ang dapat maging vice presidente o presidente, di ba? Oo. Considering that you have many options because you are in power. Oo. Diyan ang dapat isipin ng mga senador. Anak ka ng... Oh. Diba mga friend? Yan dapat isipin ng mga senador. Maski na iisa naman ang librong binasa na itong mga to, puta. Yun nga, vice-presidente siya, di ba? O, tsaka yun nga, di ba mga boss? Paulit-ulit na lang. Pinatawag siya ni Director Santiago ng NBI para... hindi siya pumunta eh. Pwede naman sasabihin, gumawa siya ng ano na, wala eh. Parang kagaya ng Kiki mo. Pinasasagot siya. Doon sa ng ombudsman ng obstruction of justice na ikinakaasa kanya. Hindi siya sumasagot. Pero ito pala ang sagot ni Kimo doon sa obstruction of justice. Kaya baka kung sakasakali, pwede niya isagot ito pagka na warrant of arrest na siya, tapos maghihiring na sa Sandigan Bayan. Ito sasagot ni Kimo. Pakinggan nyo. Pabira naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood niyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Pambira naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Yan ang isasagot ni Kimo. Kung sakaling na warrant of arrest na siya, tapos magpapiansa siya, tapos maghihiring-hiring sila, yan ang magiging sagot niya. Na hindi obstruction of justice yun. Naglalakad lang kami. Yan ang magiging sagot na ni Kimo. Di ba? Ewan ko lulusot yan. Na ganun. Yun nga sinasabi, di ba? Alam mo namang inuhuli na nga ng NBI, kaya nga nagkakagulo na doon, Kimo. Ikaw naman, makapalusot ka lang. Inaaresto na nga, umaga pa lang, inaaresto na eh. Nakatakbo lang si Bato eh, pataas eh. Tapos ilang araw yata, bumilang ba ng ilang araw si Bato ron sa Senado? Dahil nga hindi ginagalaw ng NBI, dahil nga may gentleman's agreement itong si Matibag at itong si Cayetano na isusurrender nila si Bato. Bandang huli, nagkagulo na rin sa Senado. Nagkaputukan na. Tapos, yun nga, naglakad na kayo. Sabi mo nga, naglakad kayo. Yun ang idadahilan. Malamang yun ang idadahilan sa korte. Shoot sa banga ito. No? Ito pa isa, Ano to? Author ng libro to, si Atty. Jen Reyes, At the same time, may observation din na ang defense daw ay masyadong nakatutok sa legal. Would you agree? Yes. And to be fair, I've said this before, napakahirap din kasi ng responsibility ng defense, especially regarding this first article, or Article 4 rather, the alleged threats. How can you refute the fact that a video exists, that the said alleged threats were truly uttered by the Vice President? So, naiintindihan ko rin naman na yun na lang talaga actually yung pwede nilang ibangga, the technicalities, the typographic errors, the discrepancies on the dates. However, it's not working. It's not working. But then again,
hindi rin naman nila kasalanan dahil nga napakahirap, lalo na sa aming mga abogado din, na ipagtanggol ang isang kliyente na siya mismo ang nag-provide ng evidence against himself or herself. Talagang napakahirap nga niyan, friend eh. Oh. Kaya nga sabi ko, di ba? Kung anong iba-iba ba sila libro binabasa? Oh, kagaya nga si Marcoleta, paano lulusot si Marcoleta? Sa sarili niyang bibig din kaya siya na warrant of arrest. Oh. Yung bibig niya, kapares din to kay Inday. Oh, yan din yan. Kaya kung magbobotohan na after this article of impeachment na grave threat, tapos na ang istorya. Yung remaining na tag dito, confidential fund, unexplained wealth, bribery, sampa na sa korte. Pag natanggal na siya rito sa grave threat, pwede siya, sabi nga niya, kailangan impeach daw muna bago masampahan ng kaso. Paano kung hindi ma-impeach? Walang kaso? Ganun ba yun? May sabi ni Atty. Jen Garcia Jen Reyes maski pa ma-acquit si Sara dito, pero hindi pa rin siya ligtas dahil pwede siyang i-charge criminally. Sabi niya, di ba, nung isang vlog na pinakita ko si Atty. Jen Reyes, sabi niya, pag ma-acquit man siya rito, sasampahan din siya ng kaso. Iba yun, kasi criminal case na yun, hindi na to kagaya dito sa sabi niya, pwede. Iba naman yung kay ko. Meron naman nagsasabi si Atty. Coco Pimentel, sinasabi naman na kailangan ma-impeach muna bago makasuhan. Ang gulo, no? Mga friend. Kasi impeachable, raw siya, impeachable, yun nga, hindi siya pwedeng, parang ganon, para ano yung immunity from suit? Di parang may immunity from suit na rin siya dahil impeachable officer siya. Ganun ba yun? Pero kay Atty. Jen, maski na ma-acquit siya rito, pag sinampa siya ng kaso, pwede pa rin. Oo. Yung isa naman abogado, sabi, pag na-convict na si Sara dito sa impeachment court nato, sa Senado, tatakbo na raw lahat yung mga kasong isinampa. Mga ganon. Ang gulo ng mga pre. Para bang iba-iba libro binasa na itong mga to, no? Tingnan niyo mga pre na. Nanonood kay Atty. Claire Castro, pinapanood niyo, ang galing niyang umanalyze. Hindi ka lulusot talaga sa kanya basta-basta cum laude kasi. Eto si Kawatano. Pakinggan niyo ilaban ang katotohanan, hindi yung tao. Sabi niya. Eto. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice... Yung kailangan ilaban. Ilaban mo katotohanan. Hindi mo dapat ilaban ng isang tao. Parang nahuli siya. Kung impeachment ang ini-impeachment dito si Pangulong Marcos, ilalaban ko rin. Sino ilalaban mo? Si Pangulo? Si Pangulong Marcos? Huwag mo siya ilaban. Ilaban mo yung katotohanan. So ngayon, dahil ang ini-impeach si VP Sara, kaya inilalaban mo si VP Sara. Pakinggan natin. Pag man yung sitwasyon, am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Diba? You're not there to fight for the respondent. You're there as senator judge to fight for the truth. So ngayon, ini-impeach pala si VP Sara, kaya mo siya nilalaban. Mismo. Ganun ba yun? Kinukuha ko lang yung sinasabi niya, mga clear, Oo Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon. Kaya to si Cayetano, daldal na lang ng daldal to Sarili niyang bibig ang nagpapahamak sa kanya
Oh, ito na naman siya mga boss. Oh. Talagang kung ako titingin dito, malala na rin to. Oh, para ng Abu Sayyaf eh. Tingnan mo tsura, oh. Oh, ayan na siya, oh. Oh. Iba naman ang topic niya ngayon, KKK naman, oh. Tingnan mo. Anong KKK ang gusto nyo? Yeah. Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have two choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, Yan yung panahon ni Digong. Oh, pagkaaway nila, tataniman nila, kagaya nangyari kay Laila de Lima. Oh, di ba? Yung iba naman, hindi na nakakarating na kulungan, nahayayari na. Pag sinabi na involved sa droga, nasa kulungan na. Kagaya nito sino? Abuera Mayor Espinosa, nakakulong na, sumuko na. Dahil sa takot ng mayor ng Abuera, sumuko na siya para hindi siya mapatay. Eh, nangyari, pinasok pa rin sa kulungan. At sinerban ng search warrant. At doon na tinepok na. Oh. Kaya talaga dapat, si Excellency, mayroong pangil konti. Nung panahon ni Digong, walang ganito kagulong mga senador eh. Mga kongresista, wala. Di ba? Ngayon talagang grabe. kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa KKK ang gusto nyo. Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon. We have two choices. Paliwanag ka lang doon sa 2019 SEA Games, At malapit na. Oo. Marami palang kabulustugan doon, mga friend. Pati pagkain, uniforme, lahat. Puro overprice. Ito pa siya, oh. Ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. Ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. Ang rule po ngayon ay bend the law. Wala na, mga boss. Kung sa bagay, parang gusto na rin i-shortcut ng prosecution to eh. Kasi may isasalang pa si Zulaika Lopez dito sa grave threat na to, hindi na. Oh, sa Lunes, yun nga, si Director Matibag ang isasalang. At natin makikita natin kung paano, sabi, talagang tatanungin daw ng magkapatid na Cayetano. Eh, sabi naman ni Matibag lahat ng gusto lang itanong. Sasagutin ko yan. Oh. Parang nananakot kasi magkapatid na Cayetano, di ba mga friend? Pero sa tansya ko, yun nga, kung pwede lang sanang gawin niya itong teleserye na to na impeachment ni Sara, kada isang article, magbutuhan na para hindi na umabot ng, may nagsasabi hanggang Pebrero pa. Bakit kasi kailangan tapusin muna lahat yung articles of impeachment na 4 yan? Isa lang dyan na makumbik si Sara Tapos na ang boxing. Ayon sa mga matatalinong abogado ng mga si Attorney Roy ba yun? Oo. Na dating defense counsel ni Corona. Oh. Puro mga na yan alangan namang tapusin mo na lahat yung 4 na articles of impeachment. Maski 2 lang pwede na yung unexplained wealth. Sa bagay may nagsabi naman na siguro para matapos na, baka 2 na lang kasi pwede naman pala silang kagaya ito, testigo si Zulaika Lopez, pero hindi na nila tinuloy. Kaya pwede na rin siguro, sabi nga, sila nagsasabi kung maski 2 articles of impeachment lang, pagka nakakasiguro na yung prosecution na makukumbik na si Sara, pwede na wag na ituloy iba di ba? Yun lang yun, magkulab na tayo mga friend. Pero kung tatapusin yung 4 na article of impeachment, ako puta na.
Kasi sa 2 article of impeachment lang, pwede na magkakatalo na. Maski itong pagbubukas na itong, tag dito, itong mahiwagang kahon, dyan lang, magkakatalo na dyan eh. Magbubutuhan kasi, sabi nga, di ba, magbubutuhan daw dyan. Kung tapos kung pipirma si His Excellency, posible naman di siya pipirma. Pag nag-request sa Senado, yun yan. Kaya wala na kung lusot siya si Sayad na yan, imposible. At paulit-ulit, pag si Sayad ay nakapag-file ng candidacy para presidente, tapos unboxing. At yun nga, napaka-inutil na itong administrasyon na to kung gano'n ang mangyayari. Mag-collab na ho tayo. Ang lakas ng power ng presidente para magmukha lang silang tulonggis dito kay Sayad at makatakbo pang Pangulo. Posible ho yan. Ewan ko na lang. Mag-collab na tayo mga friend. Yung Mima Alicia, 3 araw yatang mabuburol daw dito bago dalhin sa probinsya nila. At ayon sa mga napapanood ko, sinagot naman ng Malacanang ang gastusin dito sa pagkamatay ni Mima, no? Ay, nako. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family, Kalat ni Baya. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Umbudulsman lang daw naman yan. At senador naman siya na halal ng taong bayan. At saka wala naman isasagot yan. Ginagaya ang amo niyang si Sayad. Ganun nga labas niyan eh. Pero mawawala na yan. Baka hindi na rin makatakbo sa 2028 yan si Kimo dahil magigilty yan eh. Obstruction of justice eh. Wala na rin, di ba? Baka ito si Cayetano kung sakasakaling langan namang magigilty si Kimo. Guilty, sigurado yan. Posible lumusot yan. Maliwanag naman. Di ba? Tsaka NBI ho magkakaso. Di ba? Wala namang iba. Naku. David Ali Mendoza ulit to. Karox, bakit nga ba nang gagalaiti itong si Pia Cayetano? Baka nga po kumita din yan. Kaya nga hindi naimbestigahan yung anomalya ni Alan Cayetano kasi nga si Digonggong pa ang presidente noon at puro kakampi nila ang mga nakapwesto sa gobyerno noon. Totoo yan, David. David Ali Mendoza ulit to. Karox, mukhang nagsisimula ng manakot ang mga kalaban na vlogger ng administrasyon. Sinimula na kay Mima Alicia. Di din natin alam, baka may kinalaman din yung isang kulto ng reliyon dyan. Sana nga po malutas sa lalong madaling panahon ang pagkapaslang kay Mima Alicia. Sana nga. Mary Lebron, shout out. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Dapat lang sigurong umaksyon na ang gobyernong ito para mabigyan ng leksyon itong si Robin. Nagmamagaling na di naman magaling at pareho lang ito ng kanyang BFF na si Sara na binabaliwala ang lahat ng ginagawang pag-imbita sa kanya ng ombudsman. Ay, anong klaseng mga tao ba to? Sir Rox, basta DDS na tao, lalo na itong Duterte senators, sobrang kahihiyan na ito. Totoo yan. Marianeri Lokban, shout out. Yari ka, Kimo. Elizabeth ulit. Ito namang magkapatid na Cayetano, halatang may tinatago din itong mga ito. Andyan sila para ipagtanggol itong mga Duterte. Kitang-kita na sa kanilang mga aksyon, gawa at pananalita. Mismo. Marianeri ulit. Above the law si Kimo. Yan ang sumagot. So guilty pala po yun. Lagot ka, Kimo. Patay. Marineri ulit. Bakit affected? Nanginginig pa. Nagsalita sobrang stress si ma'am. Relax lang po. Wala naman name drops si Director Matibag. Yun nga eh. Edmundo Demandal, shout out my friend. Alberto Olaero.
Karoke, pag si BBM Padilla, ha? Pag si Robin Padilla, makakulong uli, pabaunan ko na siya ng 1 kilong adobong pork. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Librado Ludovico, blessed morning, Karoks and all warriors. Karoks, masamang balita, si Mima Alicia pinatay. Napanood ko sa vlog ni Miss Tarty. Parang pareho ng nangyari kay Ka-Percy. Rest in peace, Mima Alicia. Talagang tinrabaho siya. Alas 3 na madaling araw siya umuwi. Nakabantay na dun yung mga yayari sa kanila. Oo. Talagang tinrabaho. Kung minsan naman kasi, yung bunganga ni Mima Alicia, hindi ko sa hindi ko na pinapanood dahil malupit talaga bumanat. Oo. Hindi naman basta-basta ito sindikato ni Sara. Ha? Saka yung mga ibang mga yun nga, oo, mag-ingat po kayo. Oo. Rodelia Alpiloro, hello po Sir Rox. Sa totoo lang po, dismayang-dismaya na sa mga sa mga pagmumuka ng magkapatid na yan. Halata na silang dinadaan kuno sa kakaputak. Ay, Sir Rox, gulong o nakakalito na ang nangyayari sa Senado kasi kung ano-anong sinisingit imbes na kilustay na pag-usapan, bakit kung ano-anong isinisingit dapat tapusin muna nila kilustay bago yan. Bakit hinahayaan nilang magkapatid na yan, Sir Rox? Sobrang nakakasad ang nangyayari kay Mima. Yan lang at baka baka kaya nilang patahimikin isang babae at napakabata pa niya. Sana magkaroon ng hustisya ang isang loyalist kay PBBM. Ay sir, talagang utak Dutertaning ang buwang na Robby na yan. Ingat po Sir Rox and God bless us all po. God bless, Rodelia Alpilor. Ted, shout out. Ha? Lalong umurong ang pututoy ni Kimo nang ipatawag ng ombudsman kaya hindi sumipot. Pag umurong pa yun, wala na. Ikaw, Ted. Ted ulit. Alan Cayetano, parang bunga ng papaya, hindi pa hinihiwa, ay dumudugo na. Ted ulit. Sa kabayo ang hataw, kay Pia latay. Patay tayo dyan, Ted. Shirley J. Sir, kung walang kasalanan, bakit nauuna pang magalit si Happy ya? Ay nako, abangan na lang natin susunod na kabanata. Lalabas na rin ang katiwalian ni Caldero. Go, 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 Director Atty. Matibag. Ang nagtataka lang ako, bakit parang nakikialam si, hindi mo na hintayin ni ombudsman matapos mag-imbestiga si Matibag. Pinakukuha na raw niya yung mga record sa Parang ganun Bahala sila. Hindi, pagkatapos ng investigasyon ng NBI, ibibigay naman kay Boying Bakit? Parang sumasabay si Boying sa pag-imbestiga. Pinukukuha rin ni Boying lahat yung mga record daw nung noong 2019 na sa SEA Game na yan Oo, nabanood ko Baka magkagulo. Nag-iimbestiga ng NBI, nag-iimbestiga ombudsman. Ewan. Shirley J. Sir, narinig ko nga Karoks, grabe ba yan? Ang bata-bata pa ni Mima Alicia, Diyos na mahabagin. Pati ba naman si Atty. Enzo, ingat po lagi kayo mga kababayan. Rest in peace, Mima Alicia. Yun. 3JC Hope, shout out Hello Sir Rox. Siga si Kimo Dead man niya ang ombudsman. Sabi ni Kimo, oy, sino ka Boying Rimulya para utusan akong sumagot sa Sumpuena, ha? Di mo ba ako kilala? Ako si Kimo, ang komunista. PJC po nito. Talagang nagpakalasing na sa kayabangan itong si Kimo. Wala na siyang ginagalang. Buti pa si Cayetano, sinagot ang Sumpuena. Feeling ni Kimo above the law siya kung makasta sa Senado. Kala mo magaling dahil naging senador judge. Pero merong consequences siyang mga kayabangan ni Kimo. Yan talaga ang magpapahamak sa kanya. Yun nga, di na natuto kay Marcoleta.
Sa kada dada ni Marcoleta, naipakulong niya tuloy ang sarili niya. Malamang sa alamang, ganyan ang mangyayari kay Kimo. Umakyat ang hangin sa ulo. Yun nga. 3J Shop ulit, oh. Si Pia Cayetano naman talagang consistent din sa pagiging KSP. Proud na proud pa siyang magtalumpati sa Senado dahil inaapi sila ni Matibag. Mano man lang ginagalingan ang arte para kumbinsing, kaso nairita si Miss Universe Gloria Diaz. O nga, sa mga paandar ni Pia, wala namang kinalaman sa impeachment trial ang drama. O, nagsalita si Gloria Diaz, di ba? Di said, shout out, di said, ha? Si Rox, kahit pa paano, mas okay na sister si Pia kaysa kay Aimee. Yun! Oh, tama, di ba? Si Pia, all for one, one for all. Eh, si Aimee naman, iba eh. Ha? Talagang tinakwil niya na si Bongbong, di ba? Librado Ludovico. Hindi naman talaga Muslim yan si Boy Sile. Muslim-Musliman. Isinusuka kayan ng mga tunay na Muslim. Anak ng PI. Hoy, Boy Lamon. Ipag makahiya mo naman ang mga Padilla, pinapahiya mo na ang mga Padilla. Jojo, tol, shout out. Good AM, tol, sa mga subscriber. Wala, huli na lahat. Ganon. Friend, Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Polinar, shout out sa inyo mga boss. Hindi ko busy si Friend Shelby. Si Tia Deli, wala siyang comment. Eddie Luna, shout out my friend. Wala rin comment si Eddie Luna. Baka nagsawa na. Marilo Pabianak, shout out. Hay nako, tila po pagkahaba pa ng ipaglilitis natin dito kay Kimo, ipagtitiis natin dito kay Kimo. Grabe ang kayabangan. Napunta na lahat sa ulo niya ang sistema ng pagiging politiko. Isa pa si Pia. Ngayon lang natin nakikita ang pagkamaldita niya. Bratinela din talaga. Bakit grabe react niya? Kung kapatid ang involved sa Caldero scam, hay, nako, hawa-hawa na mga pasaway na politiko. The more nagtatagal sila, humahaba ang sungay nila. Totoo yan, Dolor Garcia, Friend Amy Bingson, Emans Calona, shout out. Ryan Yumura, Ant Vlog, shout out, friend. Hanggang bukas po muli, mission accomplished, ha? God bless. Kung gusto mong matapos ito ng maaga, pwede. Kasi laki ng pera tinatapon talaga dyan, puta. Hindi lang siguro 25 million a day. Kasi ordinaryong hearing na sa Senado yung 25 million. Ito, grabe ito. Ay nako. God bless mga friend. Good night.